i-welcome po natin muli sa ating booth. No, second time niya dito sa ating booth. Wala pong iba kundi si Congressman Terry Ridon. Welcome back. Good evening, Kong. Magandang gabi. Good evening, Kong. Magandang gabi. Maraming salamat sa pag-imbita. Maraming salamat sa pagpunta kahit 9:30 na. Past 9:30. Buti nga nasa area sa... Oo. Hindi, wala ako sa area. Galing ako Congress. Thank you for joining ni us. Congressman Terry. Ang sipag. So, pupuntahan natin yung tungkol dun sa impeachment, dahil sa Lunes na yan na pag-uusapan, Kong Terry. Pero puntahan lang natin na yung nangyari kaninang pag-aresto kay Franco Mabanta. Before yan, mga days before that, or maski kahapon ko lang yata nabasa, na meron kayong huntahan or hindi naman debate tawag doon. Meron kayong mga post na patungkol sa kanila. Ano ba ang tingin dito sa grupo na ito talaga? Lalo pa at ang nakasentro ngayon ay yung usapin ng ilalabas nilang expose sana sa dating speaker. Well, think of very important ho na maharap yung extortion case itself. No? I think very important ho na maglinaw na this is not an issue of press freedom. Kasi ibang bagay yun eh. Ito po ay issue of extortion. At yun po yung kailangan ipaliwanag kung meron bang naganap na extortion o wala. Pero yung tungkol sa debate ho namin ng PGMN nung nakaraan, ibang bagay yun eh. Yeah. Magkaibang bagay po yun and subject na po yun sa isang House Resolution on Disinformation and Fake News. Yeah. Okay. Mase. Congressman, pakipaliwanag nga ano po itong sinasabi ninyong House Resolution on Disinformation and Fake News? Well, very important po kasi pag-usapan yun dahil nag-platform po yung PGMN na content eh. Nung nakaraan pong panahon na naging viral kung saan meron pong nanay na nagpapakita daw po ng supposedly pagtaas ng malaki ng Meralco bills niya from 700 pesos to 7,000 pesos. No? Pero eventually, na-found out po siya na humahawak po ng dalawang customer account numbers. No? So, ibig sabihin, ang pinapalabas niya na this is one in the same household pero basically magkaibang household. So, hindi ho yung totoo. Pag sisinungaling po yun, it is disinformation. No? Ibig sabihin, wala naman tayong debate na kailangan pong tugunan yung presyo ho ng kuryente. Pero at talaga dapat tugunan po ng gobyerno ito. For example, pagtatanggal ng VAT sa electricity rates. Pero, hindi ho ito dapat nagmumula from a place of disinformation or panlilin lang sa publiko para magalit po sila. Kumbaga, the truth enough should be sufficient para magalit po tayo at para kumilos po yung pamahalaan. Pero balikan ko lamang po itong kay Mabanta, Congressman. If this is true, how alarming is this? At saka yung sinasabi po ninyo na gusto nyong paimbestigahan sa Kongreso po ba ito? Ano yung gusto ninyong malaman mula dito sa kasong ito? Well, this is not on the extortion. This is on the disinformation. Siyempre, we would want to see the extent of disinformation activities of PGMN or other related entities as well. No? Kasi, siyempre, okay naman ho magdebate tayo because this is a democracy on many things. No? Kumbaga, wala naman hong immune from criticism including the highest levels of government. Pero kung ang pinagmumulan, like what I stated, ay nakabatay po sa untruth o kasinungalingan o hindi totoong mga kaganapan, I think that is a red line that we should not cross. How should people approach? Kasi sabi niyo po kanina, no, dun kayo sa disinformation nakafocus. But in general, how should people approach this case? Itong nangyari po sa, PGMN / Franco Mabanta. Kasi yung iba, sinasabi nila, chilling effect ito. But how should people look at this case, approach this case? Which in particular, the disinformation or the extortion? This whole The entire Mabanta, affair. yes. How should we approach it? Well, I think I think it's a message also to the public na talagang we have to be able to vet all the information providers, no? And this is also a return to what are the values of actual and real journalism in both broadcast, social media, and print. Kasi ito ho talaga makikita natin yung level of vetting, level of truth seeking, and also accountability in its practices. Malinaw na malinaw, no? So, and we have to contrast it to yung pong mga hindi ganoon po yung levels of ethics and manner by which they report truth to the public. Pero ito'y sa atin yan at saka tayo na nasa media rin at tapos sa kanila, no. Pero sa mga mamamayan, sa mga viewers na lagi nating na sinasabihan na parang na kailangan huwag kayo masyadong naniniwala sa fake news.
ito ba ay isang leksyon about trust at kung paano natin ibibigay yung trust natin basta-basta? Well, syempre, yung trust naman po is not built overnight. Okay. Hindi ba? So, I think yung pong kredibilidad na nabuo po ng mga news desks, no? Sa iba't ibang bahagi ng bansa at sa pambansa, hindi naman yan dahil sa isang istorya lang. But again, ang mga istorya na ito ay nakabatay po sa katotohanan, sa mga aktual na pangyayari. So for example, doon na lang po sa viral video, hindi ba? Talagang that should not have ever been platformed. Kasi nga, nakabatay ho sa panlilin lang at panuloko. Kasi sinasabi na iba, hindi, but Kong, it doesn't change the fact na kailangan talagang tugunan itong presyong ito. True, there is no debate in that. True din na may mga sentimiento ang tao na hindi sila natutuwa. Correct. Hindi, yun nga. Correct. True din. No one is telling them that that is incorrect. No? Pero, but the question is, I think there are many other stories of ordinary Filipino households na ganyan, iba yung karanasan nila. Talagang tumaas po yung presyo ng kuryente nila for whatever reasons. Hindi ba? So, at yun yung tingin ko dapat binibigyan ng platform ng mga social media sites, pages, news articles. No? Hindi ho yung mga content na talagang ang gusto lang nila mangyari, maghasik ng galit, no? Na nakabatay ho sa hindi katotohanan. Ako sa akin naman ang reaksyon ko na nakita ko 'yun. Yung importance ng proseso ng vetting. Ibig sabihin, lagi ko sinasabi ko, Terry, na sa newsroom kasi, before umere or before ma-post, parang ilang layers of approval, kung merong ganong klaseng layers of approval, may kita mo na magkaiba agad yung litrato eh. 'Di ba? So parang hindi na agad lalabas yun. So I think it's also part of the thing. Pwede siyang maging part ng i-criticize natin na sana meron silang ganong klaseng vetting process. Pero ang totoo, yung proseso nung Wonder, nung linggo ko yun sinulat Kasi parang they were talking about a bill na ventilador lang po yung from 700 to 7,000. And sa totoo lang ho, yung pong mga ganun pong mga households, hindi ho ganun yung spike. I mean, even if it is in the summer months, hindi ho ba? Hindi ho ganun yung maging spike in their invoices. No? And more importantly, syempre, yung una mong tanong doon, baka may jumper. Hindi ba? More than yung iba pang mga bagay pagka biglang may spike in your monthly bill. No? So, again, dahil nga, they made the mistake also of showing the accounts, di na-pause. At nakita ho talaga that they were referring to different account numbers. So, they've been found out. Basahin ko lang ulit ito kung Terry, no, itong tagline ng PGMN. Sabi ay, the only Philippine media channel in pursuit of free speech absolutism. Paano po absolutism po? Paano po babalansehin yung freedom of speech at ang laban kontra po sa fake news? I don't want to explain their As a views, lawmaker po. At totoo ho talaga meron hong actual na balance yun eh. Kasi yung free speech naman ho, like, even yung mga abogado sasabihin nila, yung free speech po ang nagpipigil ho niyan yung libel laws, no, defamation laws Yes, po, yes. na meron tayo. So, ibig sabihin, hindi naman ho talaga totoong lahat ng pwede mo sabihin. Hindi din pwede halimbawa na nagmumura ka, for example, kahit naman sa broadcast merong mga words na hindi mo pwedeng sabihin. So, yung ganun pong tingin ko, kailangan ho natin unawain na hindi lang ho tayo yung tao sa mundo. Hindi ba? We are a nation of the rules that we have, particularly in terms of media, broadcast, and publishing. Kung I wonder kung ano pa kaya yung mga policies na on top of your mind na pwede pa nating maidagdag para makontra natin itong mga disinformation coming from organizations na kumbaga wala namang basehan ng code of ethics, wala naman talaga silang sinusunod na standard. I wonder kasi medyo matagal-tagal ng usapin ito tapos I'm not sure if it was the ICT or Cybercrime Division yung nagsabi na ang hirap kasi na makipag-coordinate din sa mga social media platforms natin, for example, kasi wala naman, for example, yung Meta nasa ibang bansa, so parang hindi sila covered ng mga batas natin dito, things like that. So ano kaya yung pwede nating ipatupad pa in terms of legislation? Well, I think at this point, ang mas importante ho, we should be able to see the lay of the land. So, sino ba talaga yung mga nag-implement ng mga disinformation
activities, no? Actually, makikita naman ho natin yan eh. Kung ano yung persuasion. Kung sino ho yung... Hindi lang, pwede naman maging persuasion neutral eh. Kasi this information naman po can come from whichever place eh. Yeah. Sa totoo lang. Yeah. And again, yung disinformation, ang unang question doon, totoo ba ito? Nakabatay ba ito sa katotohanan? If it's a manufactured content, tingin ko dapat meron hong magawa doon. So, pag-aralan natin, but I think yung resolution should be able to see the lay of the land first bago magkaroon ng mga actual proposals on what to do. Kasi I think very important din yung free speech hindi humasagkaan dahil ayaw din naman ho natin yun talagang mangyari. Mas matimbang pa rin sa atin yung kalayaan sa pamamahayag kesa doon po sa pag-impose ng mga additional safeguards against free speech. Yes. Okay, before tayo kumambyo papunta sa impeachment, magla-last reaction na magte-take lang ako ng last reaction from Kong Terry tungkol doon sa mga images dito sa kaso na ito. Marami kasi yung medyo na iskandalo sa mga maleta na yun eh. Kasi parang issue sa kanila yung maleta bilang grupo. Biglang kanina, yung parang kinakasuhan sila na merong images of maleta din na may pera. Ano reaction nyo diyan? Ayoko na lang mag-react. I think the images speak for themselves, and that would basically show the absolutely glaring hypocrisy of this entire affair. Okay, punta na tayo sa impeachment. Impeachment. Umpisahan ko na yung sa binasa ni Marcel tungkol sa sa mga sinabi ni Vice President Sara Duterte sa The Hague. No, masaya ang sabi niya, ano ba yung quote? Pinagpapasa Diyos na lamang ng Vice Presidente yung magiging kahinatnan sa Lunes. Well, syempre, ginagalang ko naman yung kanyang pagpapasa Diyos, no? Dahil kalayaan naman po niyang gawin yun. But that will not stop the impeachment vote from happening on Monday. Yung sponsorship speech will be done then, and there will be, I guess, some debates and deliberations. Yeah. But the vote will happen on Monday, May 11th. Kahapon may binasa po na news item or may binasa na item dito si Jovi na nagsasabi may mga count na nga po no na 120, 200 ang boboto sa impeachment, way over po dun sa kailangan nyo na 106 if I'm not mistaken, Yes, 105 or 106. 106, no? 106. Oo. Para lang po malinaw sa lahat, where are you getting these numbers from? How are you getting these numbers? Kasi mamaya pa nagdududa, saan naman galing yun? Legit na mo, napupulsohan na ba by this time Oo. talaga? Kasi may mga caucuses na po na nangyayari among the political parties, the coalitions. Yung party list coalition, meron na rin po kaming mga sariling mga caucuses with leadership. No? So, more or less, meron na pong pagtingin yung iba't ibang mga miyembro. So, for example, si Deputy Speaker po nang sabi niya, around 180. Ang sabi ko kahapon, around 200. Hindi naman masyado malayo yung dalawang mga numero po na yun. But very near. But I think what we would want to see by Monday would be no less than 215 votes, which was the vote of the first impeachment. So, So, ibig sabihin, 106 is certain. There's nothing else to, kumbaga, stop the impeachment from proceeding. Pero I think very important po for the House leadership to reach the same number of votes as what Why? we've seen the last time. yeah. Why? Why is it important na same yung number of votes? Well, it's important because you have more compelling evidence today. Last time naman we didn't have a conversation on 6.77 Hindi na ilatag pa. Noon, 6.77 billion in total transactions of the Duterte Carpio couple, di ba? And mabigat po yun kasi it is something that is unimaginable for ordinary Filipinos and even for ordinary government officials na, for example, may 4.4 billion in inflows going into their bank accounts. Ibig sabihin yung pumasok lang pong pera as against a salin of 88.5 million. So, kumbaga, that is compelling and new evidence
that should convince many members Yeah, to so support the impeachment. It's about the evidence, sorry, isingin ko lang. So inisip ko, baka naman kaya ka-importante na ma-reach yung ganun karami para lang talaga mapatunayan na mali yung mga disinformation at fake news na lumalabas lately na meron pang mga tinatakot daw yung ilang congressman na isang religious sect. Tapos meron pa na tipong takot na for 2028 kaya aalisin yung boto nila. So, yung 200 plus na yun will show na hindi na naging basehan. Hindi takot. Yeah, ang totoo. On the strength of evidence, we can go to trial at the Senate. Okay. Hindi ba? Kasi on 3 points, on the 3 grounds lang po, na major grounds, 448 million po yung pinapasoli sa pangalawang Pangulo, personal, ng COA over confidential funds misuse. Yung po nga banta laban sa Pangulo, I think the evidence is clear na talaga ang pangalawang Pangulo yung nagbanta laban sa kanya. So, tingin ko po, itong mga tatlong bagay na ito should be a basis enough for all of us to proceed even if there are no threats. Okay. Hindi ba? Kaso kung kahit na sinasabi natin na malakas yung ebidensya laban kay VP Sara, ganun pa rin yung tono niya eh. Gawa-gawa lang ng Congress tong mga paratang sa kanya. Una sa lahat, mahirap sabihin gawa-gawa ho yung siya mismo yung nagsabi. Hindi ba? I mean, sa threats na lang tayo mag-usap. The nation was able to see that entire press conference, hindi ba? Where she threatened the president. No? And there are other press conference where she threatened to decapitate the president, hindi ba? So, I don't think it's manufactured. Kasi pag sinabi mong gawa-gawa, ginawa ng external forces, hindi ba? Pero that is something that she did upon herself, hindi ba? Making the threat against the president. Sabi po Kong Kong Edgar Erice na itong impeachment na ito, this whole thing is moro-moro daw yung proseso dito. So, ibig sabihin, for show, pakitang tao lang, ganun. Pero at marami pong nagsasabi, no, na politika lang naman lahat yan eh. Pamumulitika, impeachment is a political process. Pero Kong, can you explain to us, since you're a lawmaker, ano po ang wisdom behind the impeachment process being a political process? Bakit ito ang nature nito? Why is it important na, or why is it not important na hindi talaga purely based on evidence? Or purely legal? Well, una sa lahat, gusto ko sabihin na malapit sa puso ko si Congressman Erice. Pero tingin ko, dapat nagpunta siya sa mga pagdinig. Para nakita niya na hindi po ito moro-moro. Hindi ho na, kumbaga, ang mga nagsasalita po in most of the hearings, hindi naman mga tao. Ang nagsasalita po doon, mostly mga dokumento. What they had done in the past. Hindi ba? So, I think it's a bit belittling to the committee to say na moro-moro lang po yung proceedings. But, very important din ho na even if it is a political process, it is also a legal process. No? So, kumbaga, you cannot have votes to impeach the vice president or to convict a vice president kung wala ka naman actual na batayan dito sa bagay na ito. Pero, again, it is an accountability mechanism in the 1987 Constitution. Kaya, mahalaga po na talaga mag-participate. No? Lahat po ng political actors in this entire process, mga kongresista, at pagdating ho sa trial, mga senador. Dahil, ano ho yan? It is a mixture of mechanisms. It's a political mechanism in as much as it is a legal mechanism. Kaya importante rin na parte ng proseso, no, Kong Terry, itong binibigay sa mga kongresista na panahon na from this week until Monday ay pwede lang aralin yung sinumite na mga hindi pala dokumento. Articles of impeachment para maaral na nila before yung actual discussion sa plenary na magaganap po yan sa Lunes, mga kapatid. Masebe, tanong ka pa ba kay Kong Terry? Pahabol lang, Kong, kasi of course, mukhang sigurado naman na kayo doon sa numero na makukuha ng Kongreso on Monday at mai-impeach itong si VP Sara Duterte. But how do you feel? Because hindi pa nga nakakarating sa Senate, mukhang may ilang senador na bagamat tatayo sila bilang bahagi ng impeachment court, parang very vocal din sila towards dun sa kanilang mga leanings sa kasong ito. How do you feel about that? Well, my feelings are unimportant. But malayo naman po yung mga senador to make a determination on how they would want to proceed. So, syempre, independent naman na po silang body from the House. No? So,
if they want to conduct their affairs in the manner that they want to conduct their affairs, sila po yung bahala dyan po sa bagay na yun. Okay. Importante ginawa niyo yung sa parte ninyo. Oh, basta what we will do is we will finish the work at the level of the House. If it gets transmitted to the Senate by next week, then that is what will happen. Kung sinasabi na almost sure na yung bang paghahanda para sa panel na na magiging part ng prosecution, inihahanda na rin ba yun? May mga paghahanda rin po patungkol dito, pero syempre the finality of, for example, the list of the prosecution panel will be made after the vote. Okay. Kasi syempre you cannot have a panel without That. the articles of the articles of impeachment yet. Correct. Okay, so Kong Terry, thank you for joining STL ngayong gabi at in person, Patsy. Thank you so much, Kong.